Hello guys, magandang araw. Ngayong araw po pala ay magpapagawa po tayo ng storage or ng bodega na paglalagyan po ng gamit ng aking tatay. Dahil lilipat na po kami dito sa aming bagong bahay. Bali si Boss Larry po pala yung gagawa po ng ating bodega. At siya din po yung gumawa po ng grill sa ating mga bintana. At pati din po pala sa roofing po ng aming bahay. At naka-order na din po pala tayo ng mga materyales na gagamitin po sa pagbuo po ng ating bodega. At ang gagamitin po pala natin dito ay tubo, C-purlins, tubular, at ng long span. Ayan, at naitayo na po ni Boss Larry yung ating tubo at na-level na po yan at bubuhusan na po ito ng semento. At pagkatapos po nila itong lagyan ng semento ay lalagyan naman po nila ito ng suporta. Ito na po yung tubo na nasementohan at nilagyan po nila ito na suporta para po hindi po maiba yung level niya habang natutuyo po yung semento. Ayan, yung isang tubo naman po yung nilalagyan po nila ng round bar para po hindi po mag-iba yung level habang ito po ay nilalagyan po ng semento. Ganun nga, after po nila malagyan to ng suporta na round bar, ay ito po ay bubuhusan na po nila ng semento. At ngayon naman ay gumagawa po sila ng pamorma doon po sa gagawin po nilang buhos para sa ating flooring. At si purlins po yung gagawin natin dito bilang stopper po sa paglalagay ng semento. Pagkatapos po nilang mabuo yung si purlins para po dun sa pamorma para sa flooring po natin, ay unti-unti na po sila magbubuhos po dito ng semento. At 3 inches po yung kapal ng flooring po natin. Ayan, at tapos na po yung ating flooring. Bali, magbabawas po pala tayo ng sukat sa likod po ng ating bodega. Dahil yung bodega po natin ay nakaharap sa ating bahay. Bali, ganyan po yung magiging level ng bubong po natin sa bodega. Ayan, at iniispatan ni Kuya yung ating mga tubular. At unti-unti na pong nabubuo yung ating pinapagawa. At naglalagay na rin po si Kuya dito ng mga C-purlins. Bali, dyan po sa C-purlins, i-screw yung ating mga long span. Natapos na po nilang ilagay yung mga C-purlins po natin at nilalagyan na lang po ito ng snepa ni Boss Larry. Ayan, at ginagawa na din po ni Boss Larry yung pintuan po natin at medyo pinalakihan ko po yung pintuan kasi may kalakihan po yung mga gamit na ilalagay po natin dyan. Katulad na rin po ng mga estante na paglalagyan po ng mga gamit. At after po nila ma-fully welding yung ating mga C-purlins ay ilalagay na po nila yung ating roofing. Bali, long span po pala yung ginamit natin dyan at 12 feet po yan at ang kapal po niyan ay 0.4. Yun nga po pala, bali second day na po pala ni Boss Larry ngayon. At kontrata nga po pala yung gawa nila dito. Pero yung labor lang po yun at yung materials po ako po yung bumili niyan. Kagandahan po pala kila Boss Larry ay mabilis po talaga silang gumawa. At the same time ay pulido naman po yung gawa nila. Bali, fully welding na lang po nila Boss Larry yung mga ibang spot at matatapos na po yung bubong natin. Ayan, at tapos na po yung bubong po natin at yung mga side naman po yung gagawin nila dito. Sa mga sidings po pala, ang ginamit po natin ay long span pa rin po at 0.4 po yung kapal niyan at ang haba po niyan ay 10 feet na. Unlike po yung sa bubong po natin ay 12 feet po yun na 4 na piraso. Ang ginamit po pala natin dito sa pag-fix po ng mga long span ay rivet. Mas maganda daw po yun, sabi ni Boss Larry. Unti-unti na po natatapos yung mga side po natin at pinalibutan po yan ng long span. Ayan, at ganyan po yung kinalabasan at itsura po mga kaibigan. So ayan, at kinakabit nila yung panibagong long span po natin. Inuulit ko po ay 10 feet po yung haba niyan at 0.4 yung kapal ng ating long span na ginamit sa mga sidings po natin. At yung sa may pintuan na po yung ginagawa nila dito at malapit na po tayong matapos. Ayan, at halos tapos na po tayo at iyan na lang po yung ginagawa niya. Pagkatapos po lagyan ito ng rivet ay tapos na po yung ating bodega. Ito na po yung finish na storage po natin or yung bodega po na ginawa ni Boss Larry at silipin po natin yung loob mga kaibigan. Yan po yung mga gamit ni tatay sa pagtatalyar po at kung makikita nyo ay hindi pa po ito organized, so aayusin pa po yan at yung iba ay lalagay po sa bandang taas at
Kung sakali ay baka gumawa tayo ng panibagong estante na paglalagyan po ng ibang gamit pa. Mga starter, alternator, mga spare parts, mga rewind para sa electrical, at iba pang kagamitan sa pagtatalyar po ni tatay. Overall po ay gumastos po tayo ng 36,000 sa pagpapagawa po ng ating bodega. Alright guys, dito po muna lang tatapos ang ating vlog. See you on my next video guys and salamat!